Mag-spray tayo mga kaagri ng pakwan. Ayan o. Ito yung eksperto rito sa amin mga kaagri. Ayan. Nilagyan natin ng ano na, yung nilagay natin. Kailangan natin ipakita yung nilagay natin. Itong bulok ba? Mancozeb. Nilagyan lang natin mga kaagri ng 5 kutsara. Robos. 5 kutsarang ganito. Ang puno. Ay 5 kutsara. 5 takal ng kutsara mga kaagri. Pag 5 kutsara, 5 kutsara yun nandyan. Tapos nilagyan rin natin ng isang takip na Proctor 500 EC. Elite din yung may gawa. Oh. Ate, ano? Doon ka. Tapos nilagyan din mga kaagri ng ganito. 2 kutsara. Linet. Hindi to lanet mga kaagri. Iba yung lanet. Linet to. Yo. Bago yan. Bago. Linet. Pero epektibo naman mga kaagri. Epektibo siya. Tapos haluin pagkayari. Mekos. Mekos-mekos yan. Kailangan nang ipakita ni Kaagri kung paano mag-spray ng pakwan. Basta lumabas na mga Kaagri yung buto, yung tubo ng pakwan natin, kailangan na nating sprayan para hindi na madisgrasya o maputol ng kuryat o yung ararawan. Ayan. Ayan, ganyan lang siya mga Kaagri mag-spray. Simple lang. Malapit na tayo magpataba rito mga kaagri. Malapit na natin itong abunuhan. Pero mauhuli ito mga kaagri. Mauuna yung kalahati hektarya na yun, yung maberde. Maberde yung damo. Papakita natin mga kaagri yung abunuhan natin sa ados. Ito mga kaagri, mga panambak. Papakita ko lang sa inyo. Kailangan ipakita lahat ng gagawin dito mga kaagri para wala kayong malampasan. Ito mga kaagri, lupa lang to. Kinuha namin sa silong ng kawayan. Yung kawayan na yun, no? Kinuha namin to mga kaagri sa silong ng kawayan. Kasi pag sa silong ng kawayan, medyo mabuwagag yung lupa sa kakulay itim. Ang gagawin natin mga kaagri, bago natin siya abunuhan sa ados, bukas kailangan na natin siyang tabunan, ganyan. Tatabunan lang natin ng konti mga kaagri na ganyan. Kasi yung nilagay natin dyan magaan. Pag tinabon natin dyan, matutumba yan. Kaya lalagyan natin siya ng lupa na yung organic talaga na mabigat. Para kapag tinabunan, diniligan natin siya, hindi siya matutumba mga kaagri. Matatag yung puno niya. So, tingnan nyo mga kaagri, meron na siyang ito. Meron na siyang talbos. Indikasyon mga kaagri na kailangan na nating patabaan. So 30 na, October 30 na ngayon. Ilang araw na lang, 3 days na lang mga kaagri. Mag-aabono na tayo. Ayan, para tuloy-tuloy yung bulas niya. Sa mga nag-aabang mga kaagri ng pag-alaga ng pakwan, ayan, direct sowing tayo. Ganito lang yung ginagawa ko mga kaagri. Lahat ng ina-apply dito, pinapakita ko na sa inyo para mas kuan ninyo, mas makita nyo talaga o maunawaan ninyo kung paano magtanim ng pakwan sa mga hindi pa marunong mga kaagri. Yung mga marunong na, syempre hindi na kailangang manood. Yung mga marunong na gustong manood, ayan, baka sakali makapulot kayo ng ideya mga kaagri. Ito sa akin, direct sowing lang. Hindi kami nagpupunla mga kaagri kasi matagal yung punla. Isa pa, pagka 12 days na yung punla, kasi mga kaagri, ang disadvantage ng pinunla sa direct sowing, yung pag ipinunla pa kasi natin mga kaagri, itatanim yan 12 days. So medyo matagal mga kaagri. Hindi katulad nito, pag nakatanim na dyan 12 days, mag-aabono na tayo. Diba mga kaagri, nauna na kaagad tayo ng 4 days. Kasi yung pagka nagtanim kasi tayo, pag itinanim natin yan dyan, halimbawa naka-transplanting tayo, pinunla natin,
itatanim natin siya ng 12 days. Bibilang pa tayo ng 4 days mga ka-agri bago tayo mag-abono. Hindi katulad sa direct sowing. 12 days lang mag-abono na tayo. Nauuna na kaagad tayo ng 4 days. Ikalawa, yung pabulas mga ka-agri, mas mabilis bumulas yung ganito. Yung ganitong direct sowing. So yun lang mga ka-agri. Pinakita ko lang yung activity namin ulit dito. Nauna kasi to mga ka-agri. Pero sabay na ulit yan sa parehas na ng application ng insecticide, fungicide. Parehas na mga ka-agri. Ayan, oh. Maganda mga ka-agri yung kinakalabasan. Sana magtuloy-tuloy. So yun lang mga ka-agri. Maraming salamat.